Hi plant people, good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So for today's video guys, ay bibigyan ko kayo ng tips kung paano mapanatiling maganda ang inyong mga succulents pagdating sa inyo dito sa lowland. So ang maibibigay ko lang sa inyo guys sa tips ay para dito sa lowland kasi nasa lowland area tayo. I'm from Albay po, kaya naman yun ang maibibigay ko sa inyong tips. And syempre, marami sa atin yung nagko-collect ng mga succulents dito sa lowland. Kaya naman, naisip kong magbigay sa inyo ng konting tips para sa ating mga succulents. So, ayan, mag-start tayo guys sa ating mga Echeveria succulents. So, first na maibibigay ko sa inyo guys ay pagdating sa atin ng mga succulents, especially kung LBC yung ating courier, so syempre uprooted yan sa atin guys dadating. So meron naman nagpapadala ng potted, pero yung maliliit lang na pot talaga. So kapag uprooted naman guys yung succulents na natanggap nyo, depende sa inyo kung gusto nyo siyang i-air dry. So yung iba kasi nag-i-air dry pa sila, pero ako kasi guys pagdating sa akin ng box, pagka-unbox ko ay tinatanim ko din sila agad. So, bago dumating sa akin yung plants, ay nagre-ready na ako ng pot para sa kanila. Pot and yung soil mix na gagamitin ko. Para pag dumating sa akin at ma-unbox ko na sila guys, ay diretso ko na silang itatanim doon. So, ginagawa ko nun guys, ay kapag ganito, mga Echeveria succulents, ay pinapatong ko lang sila. Yan. Papatong ko lang yan dyan guys. And then, after a week, so, magkakaroon na yun sila ng mga roots and didikit na rin yan dyan sila guys. Ito kagaya nito guys, pinatong ko lang yan siya. Kasi pinatong lang. So kung medyo mahaba yung stem nila, syempre guys, i-check nyo yung kanilang stem kung may problema or wala. Kasi minsan yung mga seller na nabibila natin ng succulents ay medyo mahaba na yung stem nila. Hindi ng seller yun kinakat. And minsan may ano na yun guys, parang problema na yung stem nila sa katandaan. So ginagawa ko kapag ano, ikinakat ko. Kagaya guys ni Black Sabbath, ayan, nandun siya Ayan, nasa maliit na pot. So, nung dumating yan sa akin, parang may problema na yung stem niya. Kaya naman, ginawa ko ay kinat ko and then in-air dry ko siya guys. Nung na-air dry ko na siya at sobrang kalos na guys yung sugat niya, or pwede nyong antayin na magkaroon siya ng roots. Pag may roots na, pwede nyo na siya guys itanim. So, yun. After ko naman siya guys mailagay sa pot na to, ay pinapaarawan ko sila kung merong araw. So, morning sun ay the best talaga para sa ating mga bagong unbox na succulents. So, yan, morning sun or kaya naman ay nainitan talaga sila whole day. Ang gawin nyo guys ay maglagay na lang kayo ng net sa taas para hindi na kayo patanggal-tanggal. So, yun yung ginagawa ko sa kanila guys. Ang bilis nila guys makarecover. Kasi kung ano yung succulents dumating sa atin, kunyari, stress sila nung dumating sa atin. So, karamihan kasi guys sa ibang seller ay nagpapadala ng succulents na pag dumating sa atin, maganda pa rin yung kanilang rosette and makulay pa rin talaga. So, napapanatili yun guys na ganun yung mukha ng ating succulents kapag pagdating sa inyo guys ay yun ang itatago sa madilim na area. So, ilagay nyo na sila guys na iinitan ng morning sun or kaya naman guys maglagay kayo ng net sa taas. Ayan guys, meron tayong net. So, yung lahat ng mga succulents na dumadating sa akin ay ginagawa ko, tinatanim ko na sila and nilalagay ko sila sa area na alam kong hindi sila sunburn. Though mayroon na din ako guys na sunburn, yun guys yung napabayaan ko nung time na maitanim ko siya kasi masama yung pakiramdam ko ganyan. So, kaya hindi ko siya nabantayan. So, ganun lang naman guys yung ginagawa ko. And kapag potted naman guys yung dumating sa inyo, ang ginagawa ko nun guys, ngayon nag-try kasi ako guys na magtanim ng potted succulents. So, hindi ko ginalaw yung kanilang original soil and nag-thrive naman sila guys dito sa atin. Isa na dun guys itong ating, yan, si Green Lantern. Ayan yung ating Green Lantern. Puro yan guys, garden soil, galing sa Benguet. Ayan o. Namulaklak na yan siya ngayon. And then, syempre, yung ating Purple Delight nandun guys. Ayun. Yung napakalaking Purple Delight na yun. Yung original soil niyan guys ay hindi ko tinanggal. So, maire-recommend ko din sa inyo na pwede nyong gawin yon or pwede nyong itry yon. Pero syempre guys, magkakaiba tayo ng location. So, pwedeng mag-work sa akin. Pwedeng hindi mag-work sa inyo.
So, lagi ko naman yun guys sinasabi. And, hindi ko naman sa inyo maire-recommend na ilagay nyo sila sa rain or shine kasi syempre, yung soil nila talagang matigas. 'Di ba matigas yung mga soil galing sa Benguet? So, napansin ko din sa kanila guys na nung hindi ko sila inaprot, mas mabilis silang lumaki at mas mabilis silang naka-adapt dito sa akin ng weather ko. So, ayun, mas mabilis silang lumaki. Compare na uprooted sila dumating, marami pa ring nag-dry sa kanila syempre habang nag-a-adjust sila dito sa atin, sa area natin, umiinom sila sa kanilang lower leaves kasi syempre, nagpuproduce sila ng kanilang roots, dito muna sila iinom. So, yun guys, yung ginagawa ko sa kanila, pinapainitan ko sila kapag dumating na sa akin. Kasi, dati na-try ko kasi guys, yung nilalagay ko sila sa shaded area, as in yung makulimlim, ganyan. Marami yung namamatay sa akin guys. So, nung ginawa ko itong technique na to guys, na painitan sila agad after silang dumating sa akin, tinanim ko agad sila guys. Mabilis sila guys maka-recover and walang namamatay sa akin. Depende na lang guys, kapag dumating sa inyo, may problema talaga yung plants. So, hindi talaga maiiwasan na mamatay sila. Pero, sa ngayon guys, na-experience ko sa kanila yung hindi talaga ako namamatayan nung ganun yung ginawa ko. Yun nga lang, sabi ko sa inyo, 'di ba? Kapag walang problema yung plants na dumating sa inyo. So, yun guys yung ginagawa ko. After naman guys, maitanim nun, dapat 1 week bago kayo magbigay ng water. And syempre, nakadepende sa inyo yung pot na inyong gagamitin. Pero mas maire-recommend ko na gamitin nyo yung small pot kasi kapag big pots yung gagamitin nyo, ay baka ma-overwater nyo sila. So, ako tansyado ko na kasi guys, yung mga ganitong pot sa kanila, talagang malalaki na yung ginagamit ko para hindi na ako panay repot. Kasi before, maliliit na yung pot na ginagamit ko sa kanila. So, panay repot kasi ako. So, yun, mas matrabaho kapag ganun. So, kapag ganito, malaki na yung pot nila. So, tinatansya ko na lang yung pagdilig. And yung soil mix naman guys, so gamit ko sa kanila ngayon ay fresh na Rizal and then garden soil lang. So, nung nagpalit ako guys ng fresh na Rizal and then garden soil ay lalo silang gumanda. Ayan. And hindi sila mabilis ma-dehydrate. So, before kasi palagi na lang ako parang sa isang linggo, parang 3 beses ako nagdidilig. Tapos namin nakukulubot pa rin yung leaves. And mabilis sila magkaroon ng dry leaves. So, ito ngayon, hindi ako masyadong nahirapan sa kanila kahit mapabayaan ko sila guys na higit 2 weeks na hindi ko sila madiligan ay okay pa rin naman sila guys. And nagkakaroon sila ng dry leaves pero hindi gaano at hindi sila nakukulubot. And kapit na kapit talaga guys yung kanilang roots sa soil mix na gamit ko. And mas mabilis sila guys dumami yung roots. Mas mabilis kumapit yung roots nila. Ayan, compare doon sa dati kong soil mix na ginagamit na fresh na Rizal, bulok na Rizal. And minsan naglalagay ako ng vermicast or coco peat. So, kung ano yung available ko guys, yun yung ginagamit ko. Pero ngayon, stick na ako sa fresh na Rizal and then garden soil kasi doon ko nakitang mas maganda sila gamitin. So, naging hiyang sila guys doon sa aking soil mix ngayon. Ayan. So, yun lang naman guys yung ma-share ko sa inyo sa care tips ng mga succulents na bagong dating, magpotted man or hindi. Pwede naman guys yung potted, wag nyo nang tanggalin yun sa kanilang original soil or mag-add na lang kayo sa kanila ng inyong soil mix na ginagamit. Or pwede nyo naman guys, tanggalin lang ng konti yung kanilang original soil and then saka nyo sila itanim sa inyong ginagamit na soil mix. Ayan, basta palagi nyo lang guys tatandaan na yung area na nilalagyan nyo ay dapat talaga naiinitan sila kasi kapag hindi sila guys naiinitan, mabilis silang marat. Ayan, so yun lang naman guys yung sekreto para mapanatili yung maganda ang inyong mga succulents para makulay pa rin guys. So ito nga hindi sila nainitan dito kasi palagi dito makulimlim sa amin pero dahil maliwanag talaga dito sa area na napaglalagyan ko sa kanila, kahit walang init, minsan kasi guys maalinsangan, ganyan. So, ayan o, makukulay pa rin sila. Pero lagi ko yan sila guys dinidiligan na, hindi ko yan sila inuuhaw. Kasi ayaw ko silang uhawin kasi pag inuuhaw ko kasi guys, matagal silang lumaki. So, gusto ko, mapalaki ko sila. Kasi gusto ko talaga yung malalaki na succulents. So, yun lang naman guys. Yan, maraming salamat po sa inyong panonood at
Ang care tips na po yun ay para sa ating mga beginners. Kasi meron din ako nabasa na nagtatanong sa akin na beginner na nagko-collect ng succulent. So, hindi niya alam kung paano magsimula. Kasi ganun din naman ako guys, nung nagsimula ako mag-alaga ng succulents, medyo mahirap talaga mag-alaga ng succulents sa una. Pero kapag nagamay nyo na ay okay naman na siya. Ayan. So, maraming salamat sa inyong panonood and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye!